Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakumpirma ni Doc Kim na hindi talaga totoong baliw si Doc Carlos at isa lang itong pagpapanggap. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hindi nagawa ni Carlos ang plano niya kay Robert sa ginawa ni Morgana. Napigilan ni Morgana at Gilbert ang masamang plano ni Carlos kay Robert dahil pagkatapos ni Morganang marinig na makikipagkita si Zoe kay Robert, napansin ni Morgana na mukhang nag-aalala at kinakabahan si Zoe habang kausap niya ang Daddy Robert niya. Sinubukan tanungin ni Morgana kung may problema ba si Zoe, pero nagmamadaling umalis si Zoe. Hindi maaaring sabihin ni Zoe kay Morgana ang tungkol sa usapan nila ni Carlos, dahil kapag hindi nakuha ni Carlos ang gusto niya, ibubunyag ni Carlos ang katotohanan kay RJ na hindi siya tunay na anak nito. Kaya naman agad na kinontak ni Morgana si Gilbert para tulungan nila si Zoe kung anuman ang ikinababahala nito. Malakas ang kutob ni Morgana na nasa panganib si Zoe kaya sinundan ni Morgana at Gilbert si Zoe sa restaurant kung saan sila magkikita ni Robert. Sa restaurant sinabi ni RJ kay Zoe ang tungkol sa sumawag sa kanya, pero dahil sa dirinamahan ni Zoe ang Daddy Robert niya, hindi nito pinaniwalaan ang sinabi ng taong tumawag sa kanya. Nalaman ni Zoe na inimbitahan ni Robert si Annalyn sa dinner nila dahil gusto ni Robert na magkaayos sila ni Annalyn bago ikasal sila ni Lynette at hindi ito nagustuhan ni Zoe. Habang sa labas naman ng restaurant, nagpadala ng mensahe si Carlos kay Zoe na kailangan niya nang umalis at naiinip na si Carlos. Dahil sa takot ni Zoe, nagpaalam bigla ito kay Robert na aalis na siya. Ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit biglang nagpaalam si Zoe pagkadating niya, pero hindi pumayag si Robert na umalis si Zoe. Umiiyak na napayakap bigla si Zoe sa Daddy Robert niya at nagsabi ito na ayaw niya itong mawala. Ipinagtaka ni Robert at Annalyn ang sinasabi ni Zoe, samantalang magpapakasalang naman si Lynette at Robert. Sa labas ng restaurant kung saan nag-aabang si Carlos para isagawa ang plano niya kay Robert, biglang sumbulpot si Gilbert sa likuran niya at tinutukan ng baril si Carlos. Nagulat si Carlos nang sabihin sa kanya ni Gilbert na huwag mo nang ituloy, Doc, at sumama ka na lang ng maayos. Walang nagawa si Carlos kundi ang sumunod kay Gilbert. Samantala, hindi naman inaasahan ni Robert, Annalyn at Zoe ang pagdating ni Morgana sa restaurant, kaya nagulat silang lahat. Gumawa ng palusot si Morgana na nagkataon lang daw na gusto niya ring kumain sa restaurant. Dagdag pa ni Morgana, alangan naman na pumunta pa ako sa ibang lugar porkat andito kayo. At mas lalong hindi naman daw niya sinundan si Zoe. Galit at hindi naman nagustuhan ni Zoe ang pag-imbita ni Robert kay Annalyn sa dinner nila ng Daddy Robert niya. Alam ni Robert na hindi magkasundo si Annalyn at Zoe, kaya nagsabi si Robert na hindi sila aalis hanggat hindi sila nag-uusap at kailangan magkaayos silang dalawa bago ang kasal nila ni Lynette. Pang-asar naman ang ginawang pagbati ni Morgana kay Robert nang malaman niyang tuloy na ang kasal nila ni Lynette at saka umalis si Morgana. Sinundan ni Zoe si Morgana dahil alam niyang may kinalaman si Morgana kung bakit hindi natuloy ni Carlos ang plano niya. Nagtaka si Zoe kung bakit nasundan siya ni Morgana kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Morgana kay Zoe na alam niya na ginugulo siya ni Carlos at ang plano ni Carlos kay Robert, kaya inunahan niya na si Carlos sa plano nito. Laking pasasalamat ni Zoe sa ginawa ni Morgana sa kanya dahil hindi makakapayag si Zoe na mawala sa kanya ang Daddy Robert niya. Kinabukasan sa bahay nila Robert, nagluto si Lynette para kay Annalyn at Robert. Nagsalo-salo silang tatlo at masaya nilang pinag-uusapan ang nalalapit na kasal nilang dalawa. Excited na si Robert dahil 2 araw na lang ay ikakasal na sila ni Lynette. Masayang-masaya naman si Annalyn para sa nanay Lynette niya at tatay Robert niya.
Nakangiting nagtanong si Robert kay Annalyn kung may kadate na ba daw siya sa araw ng kasal ng nanay niya. Agad naman na tumugon si Annalyn na wala daw siyang kadate. Naisip ni Robert na si Doc Kim dahil nabalitaan niya sa mga nurse sa Apex na crush ito ni Annalyn. Itinanggi naman ni Annalyn sa tatay Robert niya na hindi niya crush si Doc Kim at hindi totoo yung nabalitaan niya dahil kaibigan lang niya si Doc Kim at walang namamagitan sa kanila. Natawa naman si Robert at Lynette sa naging reaksyon ni Annalyn kaya mas lalo nilang tinukso si Annalyn kay Doc Kim. Sa Apex, laking gulat ni Annalyn ang ginawang pag-amin ni Doc Kim na bet niya si Annalyn. Nagulantang naman si Annalyn sa pagtatapat sa kanya ni Doc Kim ng nararamdaman niya. Halos hindi makapagsalita si Annalyn nang marinig niya mula kay Doc Kim. Pero iba pala ang kahulugan sa ibig sabihin ni Doc Kim gaya ng itinuro nila Doc Joy sa kahulugan na bet kay Doc Kim. Hindi malaman ni Annalyn kung paano niya ipapaliwanag kay Doc Kim ang salitang bet. Samantala, dinala ni Gilbert si Carlos sa isang lugar at galit na galit si Carlos dahil hindi niya nagawa ang plano niyang pagpatay kay Robert dahil sa ginawa ni Gilbert sa kanya na pigilan siya nito. Hindi ito matanggap ni Carlos. Nakiusap si Carlos na pakawalan siya nito dahil may kailangan pa siyang gawin at tapusin. Pero tumanggi si Gilbert sa gustong mangyari ni Carlos. Sinabi ni Gilbert na pasensya na siya dahil napag-utusan lang siya. Galit na pasigaw naman na tinanong ni Carlos si Gilbert kung sino ang nag-utos sa kanya at kung sino ang amo niya. Pero naging tikom ang bibig ni Gilbert kung sino ang nag-utos sa kanya dahil ang mahalaga ay napigilan nila ang plano ni Carlos. Galit na galit si Carlos at hindi siya makakapayag na hindi niya malaman kung sino ang nag-utos kay Gilbert. Pero malakas ang kutob ni Carlos na si Morgana ang nag-utos kay Gilbert para pigilan siya nito. Samantala sa kabilang banda nakatanggap ng tawag si Annalyn mula sa mental hospital sa kaibigan niyang nurse na si Michelle para sabihin kay Annalyn na totoo ang mga hinala nila tungkol kay Doc Carlos na nakakalabas ito ng mental hospital. Natuklasan at nakumpirma ni Michelle na pinapalabas talaga ng nurse na nagbabantay sa facility ng mental hospital si Doc Carlos. Kaya gulat na gulat si Annalyn sa nabalitaan niya sa kaibigan niya. Ikinatakot ito ni Annalyn dahil alam niya na maghihiganti si Carlos sa nanay Lynette niya at sa kanila. Samantala, nagtatalo naman si Morgana at Zoe dahil hindi pa rin matanggap hanggang ngayon ni Morgana na magpapakasal na si Lynette at Robert. Kaya ipinaunawa ni Zoe kay Morgana na kahit ano pa ang gawin niya ay tuloy na ang kasal ng dalawa. Nakiusap naman si Morgana kay Zoe na kung pwede siya nitong isama sa kasal ng dalawa. Hindi naman nagustuhan ni Zoe ang gustong mangyari ni Morgana dahil sa sobrang desperado na si Morgana. Inamin naman ni Morgana kay Zoe na desperada na siya dahil hindi siya makakapayag na pakasalan ni Robert si Lynette. Sa kabilang banda dahil sa mga naging obserbasyon ni Doc Kim kay Carlos nang bisitahin nila ito ni Annalyn sa mental hospital, agad na kinausap ni Doc Kim si Annalyn tungkol kay Doc Carlos na kailangan niyang bumalik ng mental hospital para bisitahin niya si Doc Benitez at para makumpirma kung tama ang mga hinala niya kay Doc Carlos. Ipinagtaka naman ni Annalyn ang sinabi ni Doc Kim sa kanya kung bakit biglang gusto nitong puntahan si Carlos sa mental hospital. Dito nga ay ipinagtapat ni Doc Kim kay Annalyn na sa tingin niya ay hindi totoong baliw si Carlos at nagpapanggap lang ito. Laking gulat ni Annalyn sa sinabi ni Doc Kim dahil malakas din ang kutob niya na tama lahat ang hinala niya at naniniwala siya sa sinasabi ni Doc Kim. Mapipigilan pa kaya nila si Carlos ngayong alam na ni Annalyn nagpapanggap lang itong isang baliw? Pumayag kaya si Zoe na isama niya si Morgana sa kasal nila Lynette at Robert? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.